sumasamba sa Kanya. Hindi lang tayo ang sumasamba sa Diyos. Buong mundo. Amerika, minsan ibang araw lang. Kasi ang Amerika ngayon is Sabado. Pero sa Asian countries, kabundukan, kapatagan, malalaking syudad, malalaking simbahan, maliit na simbahan, sumasamba kay Jesus. Amen? Malaki o maliit na simbahan sa paningin ng Panginoon, isa lamang. 2 o 3 gathered together in His name, He is in our midst. Amen po ba? Tayo po'y manalangin, Lord. Maraming salamat sa napagandang araw na ito, na kung saan kami malaya at makasamba sa iyo, sa Espiritu at katotohanan. Lord, tulungan mo kami sa pangaral na ibutihin at makapangyarihang salita. Padaluin mo ang iyong langis ng kapangyarihan. Holy Spirit, I acknowledge you. This is your time. This is your place. And these are your people, O God. And all over, Lord, na nanonood ng mensahe ito, tulungan mo kami. Tulungan mo mga may sakit. Tulungan mo mga walang pag-asa. Tulungan mo lahat ng mga taong busy, Panginoon, na wala silang time dahil sa sobrang schedule sa kailang mga trabaho. Bigyan mo sila ng kapahingahan. Kaya Lord, sa oras ito, dinideklara ko, Panginoon, na mayroon kang ginagawa at gagawin sa lahat ng naabot ng mensahe ito. Even Lord, sa lugar na ito, Panginoon, ng church mo ito, na ito ay patuloy na lumalawak, pinalalago mo kami, Panginoon. At gusto mo, nais mo na kami mamumunga ng maraming kaluluwa, mamumunga ng mga kasaganaan sa aming mga hanap buhay. Kami mamumunga, Panginoon, ng mga pagpapalang Ikaw ang nagbigay ng bunga, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon, sa signs, wonders, and miracles. Idinideklara ko, Panginoon, ang kasaganaan, ang kagalingan, ang kaunlaran. Idinideklara ko, Panginoon, na sa lugar na ito, Panginoon, itinatanim mo ang iyong binhi ng salita na darating ang araw, Panginoon, sa puso ng mga nasa sa amin, Panginoon, at sa lahat ng naaabot nito. Ito'y lalago at ganoon din mamumunga ng maraming kaluluwa para sa kaligtasan ng tao, Panginoon, ay mayroong pupuntahan na lugar. Mayroong lugar na dwelling place, O God. Isang lugar na kung saan wala ng mga problema, wala ng mga suliranin, wala ng mga gumagawa ng mga bagay na laban, Panginoon, sa kalooban ng bawat isa. Dahil nais mo na kami maging masaya, masagana at maunlad. Kaya Holy Spirit, this is your time to move and let your word be increased and your servant be decreased. In the mighty name of Jesus. Amen, 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 amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Malakas. Hapon po ay mayroon po kaming Valentine's party. Busog na busog po kami ng pagkain at word of encouragement. Doon po sa Valentine's party ngayon, mayroon po isang nanay doon na nagpatutong siya. Ang sabi niya, 16 years siya na nagtatrabaho sa call center. At habang nagtatrabaho siya sa call center, 6 na beses siya na-opera. Iba't ibang parte ng sakit. Ang sabi niya, sa call center, araw-araw silang minumura ng mga customer. Minumura, minamaliit. At ang sabi ng customer, dapat na kayong murahin kasi kayo mga walang kwenta at binabayaran na namin kayo. Sa madaling salita, ang mga sakit, karamdaman nung nagpatotoo ay bunga sa pag-iisip na kapag ang ating mga katawan ay puro negative na. Amen? Ang ating kaisipan ay wala ng pag-asa. Ito'y nagdudulot ng sakit karamdaman. Kaya sabi ng doktor, kung gusto mong gumaling, mag-resign ka. Ang tawag ng sakit na yun ay
psychosomatic disease. Sa sobrang pag-iisip na talagang araw-araw binubumbard ka ng pagmumura. Na kahit siya, sabi niya, kahit siya nagpakumbang, sorry po sir, patawad po sir. Kasi tinuturo sa kanila na hindi sila, wala silang karapatan sa sagot-sagutin yung customer. Tapos sinagot-sagot nila yung customer, wala na sila buhay, malulugi company. Kaya nakikita po sa ating mga buhay, napakahalaga ng word of encouragement. Ang word of encouragement sa pamamahay natin, amen? Nung isang araw, tumalon, 23 years old sa LRT, bumagsak doon sa kotse at siya'y namatay. Dahil maaaring ang kanyang pag-iisip ay sobrang-sobra na puro batas, pabigat, kawalan ng pag-asa. Amen? Sa pamamahay, kailangan naroon ng encouragement. Kumustahin niyo ang inyong mga anak. Kung ano na ang pag-aaral nila. Titingnan niyo sila. Amen? At huwag laging bigyan ng negative na salita. Dahil kapag araw-araw ang mga anak natin ay kahit hindi lang mga anak, kahit sa inyong mga asawa, laging nakikita yung bakayan, mga negative sa loob ng bahay, ang mind natin parang ispongha, ina-absorb niya yung mga negative. At yung mga negative na yan, yun ang nagbibigay ng sakit karamdaman. Uulitin ko, ang sakit karamdaman ay hindi nagagalit sa pagkain. Amen? Kaya sa ating pag-aaralan, kailangan matutunan natin yung rule ng Holy Spirit. Siguro sa susunod na linggo. Mayroon tayong dakilang teacher na hindi natin nakikita, pero nakatira sa ating kalooban. Siya ay nagtuturo kung paano tayo lumakas. Siya ay nagtuturo kung paano tayo pumayat. Siya ay nagtuturo kung paano maging normal yung dugo natin. Siya ay nagtuturo kung ano yung pagkain natin. Siya ay nagtuturo na tama na ang kain mo, tama na yung inom mo, tama na yung paninigarilyo mo, tama na yung pag-inom mo. Yung Holy Spirit na nakatira sa atin, siya ay nagbibigay ng kagalakan sa atin. Siya yung great teacher. Pag-aaralan po natin yan sa susunod na linggo. Tingnan po natin. The Triune God are united in loving and doing good things for us. Doing good things for us. Amen. The Triune God. Amen. Ang mundo, mayroon pong tinatawag na Western belief. Ang Western belief, they believe that there is only one God, but three persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Mayroon din pong tinatawag na Eastern belief. Ito yung sa mga Middle East countries, ito yung sa lugar ng Israel. Naniniwala sila na isa lang ang Diyos, at ang Diyos na yan, hindi umalis sa kanila. Yung Western belief, naniniwala sila sa Diyos at tatlong persona, pero naniniwala sila na ang Diyos na yan, pag nagkasala ka, umalis sa'yo. Lumalayan sa'yo yung Holy Spirit pag mga ginagawa mo hindi na karumal-dumal na nakagawa ka ng mga pagkakamali. Amen? Kaya yun po yung pag-aaralan natin sa umagang ito, the Triune God. Why triune? Minsan mahirap intindi yung triune. Pag triune, tatlo. Amen? Isang Diyos pero tatlong pagpapakilala. Ulitin ko isa lang Diyos natin pero tatlong persona. The Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen? Sa mga Middle East countries, tulad ng Israel, sa lugar ng mga Muslim, they believe that there is only one God, is Allah. Allahu Akbar, Allahu. Inupuri nila si Allah. Allahu. Pero sa atin, praise God, praise the Father. Amen? At yung Diyos natin, hindi siya nag-uutos na pumatay.
Hindi siya nag-uutos ng mga bagay na kontra sa ating kapwa. Ang inuutos ng ating Diyos Ama, magmahalan kayo. Happy Valentine's. Sa namadalaga natin yan. Happy Valentine's. Ang Valentine's po, wala po sa Bible yan. Pero ang sabi ng Panginoon, magmahalan kayo. Yun po, yung Valentine's. Magmahalan kayo. Okay? Tuloy natin. Genesis. In the book of Genesis, pinakaunang libro sa Bible, nakasulat doon, then God said, let us make man in our image, according to our likeness. Amen? Let us make man. Ibig sabihin ng Diyos nagsasalita, hindi siya nag-iisa. Tatlo sila. Yun yung Trinity. Amen po ba? Let us make man according to our image. Tayo po bilang mga tao. Nakikita niyo ako, pero ang tunay na tao, yung espiritu ko na nakatira sa katawan ko. Amen? Pero ay katawan. Pagtapos na ang panahon nito sa mundo, pupunta na ito sa lupa, pero yung espiritu pupunta sa Diyos. Dahil tayo ay kawangis ng Diyos. Sabi niyo, kawangis ako ng Diyos. Kapag kawangis ka ng Diyos, maganda tayo. Walang pangit na kawangis ng Diyos. Amen po ba? Amen ba? Walang pangit na nilikha ang Diyos. Lahat tayo maganda. Kasi ang tao tumitingin sa physical, pero ang Diyos nakatingin sa spirit. Ang spirit natin malusog. Nakahindihan na nangayayat. Amen? Patalino yan. Amen? Okay, tuloy natin. Sabi niya, let them have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over the cattle. Ang tao daw, tayo daw, ay tayo po yung higit. Higit o mataas sa lahat ng hayop. Sa baka. Amen? Sa kambing. Sa leon. Higit tayo sa leon. Nung wala pa nga, hindi pa nagkasala, si Adam and Eve, ang leon at ang ahas ay hindi namamagat. Pero nung magkasala na yung ating mga ninuno, namamagat na niya yung leon. Ano na yung tama? Narin yung tigre. Kasi minsan ang tao kapag naging leon na rin, parang tigre na rin. Amen? Pero sabi ng Biblia, pinag-away-away ng tigre, ng leon, ng demonyo ang mga tao para sila magpapatayan. Amen? Pero ang dahilan kung bakit nagpapatayan ng tao, hindi yung kapwa-tao, kundi ang demonyo. Kasi ang kalaban natin, hindi dugo at laman, kundi mga espiritu, mga demonyo hindi nakikita, na siya nag-uudyok sa atin na mahirap ka lang, patayin mo yung kapitbahay mo, nakawin mo siya, nag-utos siya na patayin. O nakawin mo yung bilin-bilin na pera dyan sa iyong DPWH. Ang bawat kaaway dumadaan sa tukso. Amen? At ang dahilan ng tukso ay walang iba, ang dyablo. Dahil si Jesus ay tinutokso din ng demonyo. Kung ikaw maanak ng Diyos, magpatira pa ka, sambahin mo ako. Ibigay ko sa lahat, sa iyo lahat ang kayamanan ng mundong ito, sambahin mo lang ako. Kaya maraming tao, sumasamba na sa pera. Kapag sumasamba ka na sa pera, sinasamba mo na rin si Satanas. Amen? May mga malalaking churches na dami-dami ang pera. Pero sa sobrang daming pera, hindi naman sila namimigay sa kapwa. Hindi rin sila namimigay ng tulong sa mga mahirap. Sinasamba na nila yung pera. Amen? Kaya tayo po, maging wise po tayo. Hindi tayo sumasamba sa pera. Pero kailangan natin ng pera na galing sa supply ng Diyos sa atin. Amen? Kapag tayo natututo na marunong umawag ng kapirahan, darating ang araw, pagkatiwalaan niya tayo ng maraming kapirahan. Maging kontento tayo sa maliit na kapirahan. Pagdating ng araw, pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng malaking kapirahan. Paano ka pagkatiwalaan ng Diyos? Sa malaking kapirahan, kung marunong kang humawak ng pera. Amen? Paano ba marunong? Paano tayo magiging marunong sa paghawak ng pera? Kung marunong kang magbigay ng
i-divide mo yung pera sa pamilya, para sa Diyos. Amen? Ibigay mo para sa Diyos. Ibigay mo para sa tindahan. Ibigay mo para sa mga utang, sa mga bayarin, sa ilaw, sa tubig. Kapag nakita ng Diyos na walang korupsyon yung utang natin, kasi minsan ang korupsyon, tinutulungan din tayo ng Diablo yung korap niya. Huwag mong ilista, tama yan. Baguhin mo. Ganun ang Diablo, nagdidikta sa kaisipan natin. Anak, bumili ka ng bigas, 5 kilo. Mama, ito na 5 kilo. Pero 4 na kilo lang pala ang binili. Di ba? Ganun ang Diablo, tinuturuan ng tao mangurap. Kaya sabi nila, ang bansa natin ang pinakagurap. Sabi nila, marami ng demonyo sa Pilipinas kasi dami mga namatay tao, dami adik. Hindi po yun. Maaaring doon sa kaisipan ng tao, naroon ng demonyo, na hindi, sabi ko nga, ang labanan natin dito, ituro talaga natin si Jesus na magkaroon ng tunay na pagkakilala mga tao kay Jesus para iwasan nila ang gawa ng Diablo. Sabi ko nga kahapon doon sa Valentine's party, kunting kirot galit, kunting galaw galit. May mga tao laging galit, punong-puno ng galit, walang pag-ibig. Ganun ang mundo. Okay, tuloy natin. Sabi niya, over all the earth and over every creeping things that creeps on the earth. Lahat na gumagapang na hayop ay under sa ating kapangyarihan. Amen? Tapos sabi niya dyan, the triune God na yan, sa Old Testament, kilala natin siya as Jehovah, our Father. Amen? El Shaddai, El Elyon, Adonai. Ganun ang kanyang pangalan, maraming pangalan ng Diyos. Amen? Pagdating sa Diyos, covenant, naroon na si Jesus. Pero doon sa Old Testament, naroon na si Jesus. Kaya every time na nagbabasa tayo ng Bible, kailangan makita natin kung saan si Jesus na nakatago, hidden, shadow. Amen? Anong mensahe niya para sa atin? Nung dumating si Jesus, pinakilala niya ang Ama. Yan, pag-aaralan natin yan. Do not let your heart be troubled or worried. Ang sabi ng Panginoon sa atin, huwag na huwag tayong matakot. Huwag na huwag tayong mangamba. Huwag na huwag po tayong mag-alala. Nang lahat ng bagay na pangangailangan natin, naroon na. Narito na sa mundo ito. Hindi siya mag-create ng mga bagay na gagawin para ibigay sa atin. Lahat ng pangangailangan natin sa mundo ito, nariyan na. Amen? Pero may mga pagkakataon na ating huna-huna isipan ay naroon, nag-alala kung wala siyang nakikitang pera. Malungkot. Minsan di sumasamba pag walang pera. Kaya tayo matunay na lang ng Diyos. May pera o wala, sasabahin natin ng Diyos. Amen? May pera o wala, masarap sumamba sa Diyos kung wala kang pera. Hallelujah. Do not let your heart be troubled. Huwag mo hayaan na mag-alburuto yung kalooban mo, yung puso mo. Amen? Huwag kang mag-isip ng mga problema. Huwag kang mag-isip ng mga alalahanin. Huwag mo hayaan na ang iyong kaisipan ay magmuni-muni na makawalan ng pag-asa. Amen? Because worry is a sin. Ang pag-aalala ay kawalan ng pananampalataya sa Diyos. Amen? At yung sinasabi ng worry, itulad natin ating mga sarili sa ibon, kumakanta sa umaga. Doon sa amin, habang natutulog ako pag-ising sa umaga, ang ganda ng mga huni ng ibon. Kumakanta sila sa umaga. Amen? Na talagang ang isang tao pag nag-worry, doon
doon dumarating ang mga problema. Kaya, Panginoon, do not let your heart be troubled. Tapos sabi niya, let not your heart be troubled. In my Father's house are many mansions. Sabi ng isang mga aral, in my Father's house, paano mo sasabing may mansion kung house lang yan? Pero yung house na yan, pag tinitingnan mo yan sa Greek word, yun po yung dwelling place. Ang dwelling place ng Diyos sa heaven, kasi ang sinasabi niya, in my Father's house in heaven are many mansions. Maraming tirahan doon sa dwelling place ng Panginoon sa langit ng ating Our Father. Amen? At ang sabi niya, if it were not so, I would not tell you. Hindi ko sasabihin sa inyo kung hindi totoo. But I go to prepare a place for you. Ang kausap ng Panginoong Isus ay ang mga disipulo. Na until now, nangamatay na lahat ng mga disipulo. Tayo ay bunga ng pangangaral ng mga disipulo o ni Kristo na naniniwala tayo kay Kristo, naniniwala tayo kay Jesus. Pero ang sabi niya, ang kanyang kinakausap kay mga disipulo, I will go to prepare a place for you. Ang kanyang pangako ay doon sa mga disipulo bilang mananampalataya. Tayo ang tawag sa atin, mananampalataya or disciples. Kapag tayo matagal na sa mananampalataya, matagal na tayo nananampalataya kay Jesus, ang tawag sa atin, disipulo. Kung tayo bagong mananampalataya, ang tawag sa atin, believer. Amen? Kaya, dalawang klase po yan, believer o disciples. Amen? Kami matatawag namin, kami mga disciples ni Jesus. Kasi matatandaan na kami na nakakilala sa Panginoon. Kayo, masasabi natin, believer lang kayo. Believer pa lang kayo. Amen? I go to prepare a place for you. Ang kanyang kinakausap ng disipulo, bilang mga believers na ngayon, ang salita na ito para din sa atin. Amen? Na kapag dating ng araw, kung wala na tayo dito, mayroon tayo doon. Mayroon tayong bahay doon. Sabi mo, may bahay ako doon. Amen? May bahay ako doon. Amen? Kung may bahay tayo dito sa lupa, may bahay tayo doon. Amen? Paano ka nagkaroon ng bahay doon? Kasi naniniwala kay Jesus. Amen? Tandaan niya, those who believe Jesus, God is making a house for you. A dwelling place for you. Amen? Maaaring hindi naman literal na bahay. Pero kung binigyan tayo ng mundo, para tumira sa mundo ito, bibigyan rin niya tayo ng tirahan doon sa kabila. Sa kanyang dwelling place. Amen? Maraming nangamatay. Maraming yung Ayala, yung Ayatollah Khamenei ng Iran, namatay. Ang kanyang espiritu pumunta sa langit. Ay Muslim siya eh. Nakita niya si Jesus. At ang sabi niya, bibigyan kita ng pagkakataon na bumalik doon sa iyong katawan. Sabi niya, paano yan? Papatayin ako ng mga Muslim. Sabi niya, may mission ka sa lupa. Walang makakapatay sa iyo hanggat hindi mo natapos ang mission. Tinakwil siya ng asawa na, tinakwil sa kanyang mga anak. Pero nabuhay siya muli. Yung kanyang espiritu bumalik doon sa hospital. 72 hours na siyang namatay. Nakita niya si Jesus. Kinausap siya ni Jesus. Ang mukha ni Jesus nagliliwanag. Kaya sabi na, ang figure ni Jesus is light, liwanag. At ang kanyang mata, nagniningning. Kung makikita niyo po yan sa mga YouTube, yung pinaka-ruler, pinaka-matinding, may katungkulan na Muslim sa Iran na na-encounter
niya si Jesus doon sa langit kasi namatay na siya. Bibigyan kita ng pagkakataon kasi dahil sa buhay mo, ang dami mga tao na punta sa kabila dahil sa mali mong pangangaral. Ang sabi ni Jesus. Kaya humingi siya ng tawag kay Jesus. I'm sorry, Lord. Kung bibigyan mo akong pagkakataon, ipapangaral ko ang tunay na Jesus. Ngayon, sa pangyayari, buong era ngayon, ang dami ng believer ni Jesus na tinalikuran nila ang Muslim belief. Na talagang sabi nila, ang Muslim belief, hindi totoo. Ang tunay na belief is Jesus, is God. Because the Muslim belief, they do not believe that Jesus is God. They only believe the prophet, yung propeta ng Muslim. Hallelujah. Tuloy natin. Muhammad, Prophet Muhammad. If I go and prepare a place for you, I will come again and receive you to myself, that where I am, there you will be also. Tingnan niyo po, ang ganda ng pangako ng Panginoon. Sabi niya, if I go and prepare a place for you, siya'y babalik. Amen? Babalikan tayo. Amen? Babalikan tayo ng Panginoon. Kung tayo buhay pa, kasi ang pang-uusap na ito, that was 2,000 years ago. Pero yung pang-uusap na ito ay para sa atin. Kung dumating man ang panahon na tayo buhay pa at dumating siya, tayo po hindi na mamamatay. Amen? Pero kung dumating ang pagkakataon na tayo abutan na ng katandaan at wala pa siya, mararanasan natin ang kamatayan at tayo ililibing na lang sa libingan, pero yung ating espiritu ay ligtas. Tandaan niyo po yan. Hallelujah. I will come again and receive you to myself. Tatanggapin ko kayo sa sarili ko. At kung saan ako, kasama kayo. Amen? Kasama tayo lahat sa ating Panginoon. Lahat ng ating mga mahal sa buhay, kasama natin. Amen? And where I go, you know. And the way, you know. Sabi niya, where I go, you know. Alam niyo kung saan ako pupunta. At tandaan, doon sa aking paruroonan. At sabi niya, Jesus is the way to the Father. Amen? There is only one way to heaven. There is only one way to the Father. And that is Jesus. Amen? Walang makakapunta sa langit kung hindi nila kikalalanin si Jesus sa lahat ng mga nunod. Sa umaga nito, hindi kayo makakapunta ng langit kung hindi nyo ina-acknowledge si Jesus, because Jesus is the way. Amen? Sabi niya, Jesus is the way to the Father. John 14 verse 6. Amen? Jesus is the way. Si Jesus ang daan tungo doon sa Ama. Tungo doon sa langit. Walang makakaparoon. Kung tinatawag mo si Mama Mary, papuntang langit, hindi ka makarating doon. Kung tinatawag mo si Santo Niño, hindi ka makakapunta doon. Kaya kailangan mong lamputan ang iyong kalooban na ang kaligtasan ay kay Jesus lang. Amen? Huwag na kayong magpaliglang pa sa anumang daan. Hindi yung spiritual leader nyo ang daan papunta sa langit. Si Jesus lang. Kung sumamba man kayo sa mga simbahan all over this country or all over the world, na wala si Jesus, hindi pa rin kayo makapunta doon. Amen? Kailangan tanggapin nyo si Jesus. Kailangan nyo tanggapin si Jesus. Amen? Kasi pwede kayo narito sa loob ng simbahan, pero sa puso nyo wala si Jesus. Huwag po tayo malinlang. Amen? Huwag tayo malinlang sa maling paniniwala na akala mo sumasamba ka naman.
Jesus is the way to the Father. Sabi niya, Thomas said to him, Lord, we do not know where you are going. Thomas said, Lord, di ko alam kung saan ka pupunta. And how can we know the way? Paano namin malalaman ang daan? Amen? How can we know the way? Paano namin malaman ang daan? At sabi niya, Jesus said, I am the way. I am the way. I am the truth. And I am the life. No one comes to the Father except through me. Malinaw po ang John 14:6. Sa mga viewers natin, malinaw po ang John chapter 14 verse 6. Kung kayo man ay nakikinig, maliligtas lamang tayo kay Jesus. Hindi niya sinasabing si Mama Mary ang kaligtasan. We respect the life of Mother Mary, but she is not the way, the truth, and the life. Only Jesus. Because Jesus are the one who died on the cross. Nakapagtay na ng palataya, naniwala ng kanyang dugo ay tumigis na naglilinis sa ating mga kasalanan, doon tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Except through me. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Amen? Kung narinig niyo yan, i-share niyo sa mga kaklase niyo. I-share niyo sa nanay niyo. Huwag kayo pumayag ng nanay niyo, hindi niyo maipag-pray, hindi niyo ma-share. I-share niyo sa mga magulang niyo na ayaw ni Lord na kayo naroon sa dwelling place ni Jesus, pero nandun naman sa kabila yung inyong mga mahal sa buhay. Kaya magkaroon tayo ng burden, kabigatan, na ibahagi natin ang kaligtasan sa kanila. Kasi karamihan sa mga magulang, sa mga pamilya, busy-busy sila sa paglalaba. Busy-busy sila sa pagluluto. Amen? Wala silang time sa simbahan. Pero kung sila'y tumawag at kumikilala sa Panginoon, kahit hindi sila nakapagsamba at kinikilala naman nila si Jesus, sila rin naman ay maligtas. Amen? Hindi naman sinabi ni Jesus na pag hindi niyo ako sinasamba, di kayo maligtas. Sinasabi ni Jesus na ako lang ang daan. Ikalalanin natin si Jesus bilang daan. Okay? If you have known me, you would have known my Father also. From now on, you know Him and have seen Him. Pinakilala ni Jesus yung Ama. Kasi sabi niya, Philip said to him, basa, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Ipakita mo lang sa amin ang Ama. Sino ba ang Ama? Amen? Sa Old Testament, the Father. Sa New Testament, Jesus. Parang mayroong contradiction. Kaya sabi ni Philip, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Okay na sa amin kung makita namin yung Ama. Sumagot si Jesus, Jesus and the Father are one. Tingnan niyo po, Philip said to him, Lord, show us the Father, and it is sufficient for us. Jesus said to him, have I been with you? Kasama na kita matagal, Philip? I have been so long with you, and you have not known me, Philip. Hindi mo pa rin ako kilala, Philip. Kaya, ito magiging aware tayo na makilala talaga natin si Jesus kasi marami rin tao na sa loob ng simbahan na hindi talaga kilala si Jesus. Amen? Kaya malalaman natin kung paano talaga natin makikilala si Jesus. Sabi niya, He who has seen me has seen the Father. Ang sino man nakakita sa akin, Jesus said, kung sino man nakakita kay Jesus, nakikita na rin natin ang God the Father. Malinaw po yan. So how can you say, show us the Father? Ano masasabi na ipakita mo sa amin yung Ama? Philip. Amen? Sa buhay
makikita natin yung Ama sa pamamagitan ni Jesus. Pero wala na si Jesus. Amen? Wala na si Jesus. Pero nariyan ang kanyang mga salita. Pag nakilala natin si Jesus sa kanyang mga salita, nakikita na rin natin si God the Father. Our Father. Amen? Hallelujah. Tuloy lang natin. Do you not believe that I am in the Father? Hindi mo ba alam na I am in the Father? I am in the Father. If it is, kung ito yung Father, I am in the Father, and the Father was in me. Malinaw po, no? Sabi niya, do you not believe? Do you not believe that I am in the Father? And the Father is in me, Jesus said. Ang ganda po ng sinasabi na yan, na tulad din natin bilang mga nananampalataya, alam mo, Taylor, na hindi ko ba alam na ang Holy Spirit na sa akin? Hindi ka ba naniniwala na ang Holy Spirit na sa akin? At ako ay nasa Holy Spirit. Di ba? Wala na sa atin ng Father. Pero the Holy Spirit is in us. The Holy Spirit lives in us. Tuloy natin. Sabi niya, the words that I speak to you, I do not speak on my own. Jesus said, ang mga salita sinasabi ko sa inyo, hindi ko sinasabi na ito'y nanggagaling sa akin. Ito'y nanggagaling sa Ama. Sa ating Ama. That is why, sabi niya, our own authority, but the Father who dwells in me, does the works. Does the works. Tingnan niyo po viewers. The works of the Father was in Jesus. That's why Jesus is praying for the sick, and the sick is recovering. The sick people are healed because the works of the Father is to heal the sick. Amen? Ang mga mahihirap, ito'y works ni the Father, na kapag si Jesus nagpe-pray sa mga mahirap, nagkakaroon ng pagkain. Amen? Ang works of the Father is for helping us. Tumutulong siya sa atin. Amen? Tumutulong siya, tulungan tayo. Kapag tayo tumawag sa Kanya. Amen? Kapag tayo tumawag sa Ama, sa pangalan ni Jesus, dumarating yung kasagutan natin. Amen? Subukan niyo tumawag sa Panginoon. Tumingin kayo dito. Subukan niyo tumawag sa Panginoon. Ang sagot, hindi na matagal. Mabilis na lang. Kasi nga ayaw ng Panginoon, ayaw ng Father na mag-uuri tayo. Pag matagal ang ating hiningin, minsan nag-alala tayo. Di ba? Gusto ng Diyos na hindi tayo magkakasakit. Amen? Pag sinagot ng Diyos yung ating prayer, hindi na tayo mag-alala. Kaya ang works of the Father is to answer our prayers. Umaya, nakikita natin yan. Dinidinig niya yung ating panalangin. Sabi niya, believe me. Sabi niya, believe me that I am in the Father and the Father in me. Also believe me for the sake of the works themselves. The works, mayroong ginawa ang Panginoon. Mayroong ginawa ang Diyos Ama sa atin. Amen? Doon sa krus ng Kalbaryo, ang ginawa ni Jesus, mamatay siya para linisin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Na kapag tayo nakakilala kay Jesus, lahat ng inyong mga kasalanan, kahapon kayo at kasalanan gagawin, ay pinatawad na kayo. Binili kayo ng dugo ng Panginoon. That is the works of the Father. At sa works of the Father, doon sa mga sugat ni Jesus, sa kanyang mga katawan, sa kanyang ulo, inilagay ang tinik, tumulo ang dugo, para huwag na kayo mag-alala. Pinatulong ni Jesus ng God the Father ang dugo sa ulo ni Jesus para hindi na tayo mahirapan, pawisan sa paghanap buhay. Amen? Noong panahon na hindi pa namatay si Jesus, sa mga tayo talagang hirap na hirap sa buhay. Marami na namatay. Kaya, believers, viewers, believe on Jesus. Bibigyan niya kayo ng kapahingahan. Bibigyan niya kayo ng relax ng buhay.
Hindi relax na may katamanan. Nagiging masipag tayo sa hanap buhay. Naging masipag tayo sa lahat ng gagawin. Pero ang kaisipan natin, naroon ang pagtitiwala na mayroong Diyos na nagpapatawad, na mayroong Diyos na duminilig sa ating mga panalangin. Amen? Yun po tinatawag na grace, resting in the finished works of Jesus. Amen? When we are resting in the finished work of Jesus, God's works will manifest in us. God's works, tinapos na niya lahat. Tinapos na niya lahat. Ikaw, Christian, mag-aaral ka, tapos na. Sa langit, makatapos ka sa pag-aaral. Pero depende sa'yo kung mag-aaral, tatapusin mo yung pag-aaral mo. Pero kapag nangarap ka, na makatapos sa pag-aaral, tapos na. Amen? Yung simbahan natin na ating pinag-pray, tapos na. Amen? Pero hindi tayo titigil na pasalamatan siya sa simbahan na ibinibigay niya sa atin. Kasi it is done. It is the works of Jesus. Amen? Kahit sa lugar na ito, tayo nakarating dito. Bago tayo makarating dito, ginawa ang lugar na ito para tayo makapunta rito, para masamba natin ang Diyos sa lugar na ito. Mabait ang Diyos sa may-ari ng building na ito. Pinagamit sa atin na hindi ganun kalaki ang halaga. That is the works of Jesus. Amen? Kapag kami pupunta doon sa kabundukan ng Sambales, naroon naghihintay ang maraming ita para makinig ang salita ng Diyos. Bata, matanda. Galing sila sa pitong lugar para sumampas sa isang lugar ng simbahan na nasa tuktok ng bundok. Nang sabi ng pastor, galing sa Pasay ang pastor, Pastor Alfred, kung nanonood, sabi niya, magulong buhay ko sa Pasay. Nagkaroon ng problema. Kaya nung kayo nagbago, pumunta ako rito ang pastor. Nung kami nagsimula sa gawain na ito, nasa ilalim kami ng puno ng kahoy dito. Ito, pastor, malaking puno. Diyan kami nag-Bible study. Humingi kami sa Diyos na, Lord, bigyan mo po kami ng simbahan. Sabi niya doon sa kanilang prayer, sa Bible study. After 2 years, dumating yung Koreano na hindi marunong ng English. Pero mayroong interpreter. I will give you 200,000 to put up a church. Nagbigay yung Koreano ng 200,000. Ang 200,000 sa Sambales, malaki na yan. Nagawa yung church. Pagkatapos magawa ang church, yung Koreano na wala na. Hindi na nagpakita. Amen? Sa buhay ng ating Pastor Nestor dito sa Marikina, ganun din ang kanyang patuto. Mayroong babae na galing sa Europa, may dalang ang ating dito. Pinabibigay ng Diyos sa iyo to. After na ibigay, yung pera, hindi na nagpakita. O, sana napunta yung babae. Ibig sabihin, ang Diyos ay tumidinig ng ating panalangin. Amen? Kaya huwag tayo tumigil sa kahingi. At alam mo ba, Lorraine, ng Diyos natin, gusto niya humingi ka ng malaki. Nakatapos ka sa yung kurso at dadaling ka rin Lord sa Japan, humingi ka ng malaki doon. Huwag mo hingin maliit na bahay. Hingin mo malaking bahay. Amen? Kaya tayo hingin natin malaki. Malaking simbahan, mas malaki dito. Ibigay ba ng Diyos yan? Amen? Kaya malaki na dito, narinig niyo lagi na hingin natin. Pasalamatan na natin ang Diyos sa malaking simbahan. Hindi natin alam kung saan, hindi natin alam kung paano, pero yan ay binigay na ng Diyos sa atin. That is the works of the Father. Amen? Hallelujah. Napakaganda mo ng verse na yan. Sabi niya, believe me. Maniwala kayo sa akin. Sabi niya, I am in the Father, and the Father is in me. Sabi niya, and believe me for the sake, believe me for the sake of the works themselves. May nangyayari. The works themselves. Amen? Hallelujah. Sabi niya,
Most assuredly I say to you, he who believes in me, the works that I do, you can do also, and greater works than this, because I will go to the Father. Amen? Because I will go to the Father. Ang ganda po ng verse na yan, John 14 verse 12. Sabi niya, I assure you, sinisigurado ko sa inyo, that the works that I do, you can do also. Amen? And greater works that you can do, because I will go to the Father. Amen? Ako po, almost 40 years na akong mananampalataya. Greater works ang nakita ko at naranasan ko. Ang dami kong nabuksan na Sunday service. Tinuruan ako ni Lord na magsimula sa Sunday service sa maliit na Bible study at nagiging malaki. I believe na sa lugar natin, yung maliit na ito, malalaki ni Lord at makikita niyo. Tunay makikita mo. Amen? At pag nakita nyo, doon pala kayo maniniwala. Kasi hindi kayo naniniwala ngayon kasi hindi nyo na makikita. Pero mabait ang Diyos. Hayaan ni Lord, gawin niya, makita nyo, for you to believe. Amen? Noong araw, naniniwala ako ni Lord na dadalhin ako doon sa ibang lugar. Sa Bicol, sa Sambales, sa Mindoro, sa Davao. Naniwala lang ako. Pero nangyari, kaya sabi ko, when you believe, hindi mo na kailangan gumastos ng malaki. Kasi kapag tayo nagpaplano at pumunta doon, sigurado malaki ang computation natin. Pero kapag tayo naniniwala, pumunta ako ng iba't ibang lugar na wala akong ginagastos. Gumastos, maliit na. Bakit? Kalooban ng Diyos yan. Amen? Kalooban ng Diyos yan. At sabi ng namin, pinupuntahan, mayroong gawain sa Masbate, mayroong gawain sa Rublon, may gawain doon sa Abra. Sabi ko, ang Diyos ang magdadala sa atin. Kaya kapag tayo pumunta doon, sigurado malaking kasusin natin. Amen po ba? Kapag tayo nagpaplano, nagawa ng simbahan, malaki ang kagastusin. Pero kapag ang Diyos ang gumawa, wala tayo kagastusin. Palakpakan natin si Jesus. Hallelujah! And whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. Amen? Ano mang hihingin natin sa Kanyang pangalan, gagawin niya para ma-glorify, matuwa. Sabi niya, so that the Father may be glorified, paparangalan ang Diyos Ama para sa Kanyang anak. Amen po ba? Amen? Natutuwa ang Diyos sa inyo ngayon, mga viewers. Natutuwa ang Diyos sa inyo ngayon. Kasi kahit sa maraming nanonood, iba't ibang lugar, na-encourage, walang condemnation na mali ka, pakasalanan ka. Ang grace message is word of encouragement. Amen? Ito ang trabaho natin. Huwag natin lagyan ng pabigat. Kung sino man sa pamilya natin, pag-pray natin kung may problema. Amen? May testimony ako. Sabi ng bunso kong anak, kapapanganak na ng babae at ng bata. Bless yung anak ko. Bakit? Binigyan siya ng pera ni President Trump. $5,000. Ha? Tapos ibinabalik pa yung mga tax nila. Ganun pala sa Amerika. Malalaking tax binabalik. Lahat ng pinanganak na 2025, binigyan ni Trump ng pera. Hindi po ba? Ang dami niyang bayarin. Pero kumilos ang Diyos, lahat ng kanyang bayarin na bayaran. Kaya huwag kayo mag-alala. Sabi ng Panginoon, gagawin niya ano man ang hingin mo. May problema ka ba? May sakit ka ba? Wala ka ba trabaho?
ang Diyos na hindi natin nakikita, tawagin mo sa pangalan ng kanyang anak, Jesus. At natutuwa sa iyo, bigyan ka. Bigyan ka ng iyong mga pangangailangan. Amen, the Lord, na yung problema mo, pinabanggit mo na yan. Huwag mo i-condemn yung sarili, hindi ka na makasalanan. Sabi niya, ikaw dahilan. Pero huwag mo patulaan yung i-reject mo yun. Amen? Walang problema na walang solusyon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sabi niya, if you ask anything in my name, I will do it. Anything. Kasi Diyos wala tayo may pagmalaki. Patuloy na natin pakinggan ang mensahe ng Diyos. Sabayin natin ang Diyos sa lugar nito. Ang simbahan natin, never na mag-absent yung music ministry natin. Nakalapat na yung mga kanta nila. Dumating man kayo, hindi tuloy yung sambahan natin. Hindi rin tayo pumunta dito sa pera. Amen? Hindi tayo nagpunta dito para perahan kayo ng Diyos. Nasa inyo kung magbigay kayo para sa gawain ng Diyos. Amen po ba? Hallelujah. If you ask anything, sino sa inyo ang may pangangailangan? Ano man ang hingin mo? Sabi ng Panginoon, if you ask anything in my name, I will do it. Hallelujah. Napakaganda pong pangako ng Diyos. Sabi niya, Jesus promises of His Holy Spirit. Nandito na po tayo sa pangako ng Diyos. Umalis siya, ayaw ng ni Lord na malungkot tayo. Amen? Minsan, iniwanan tayo ng mga anak natin pag malalaki na. Minsan, nalulungkot ka kasi naramdaman mo. Nalulungkot ka kasi nakikita mo. Pero kung ang loob mo ay punong-puno, hindi ka malulungkot. Yun po yung walking in the Spirit. Hindi mo pinapansin yung nakikita mo. Hindi mo pinaniniwalaan yung naramdaman mo. Patay, yung anak natin na nalulungkot sa malalayo. Pag inisip mo, malulungkot ka. Pero bakit mo isipin ang kalungkutan? Kapag nag-isip ka ng kalungkutan at nag-isip ka ng kawalan, yan po yung tinatawag na walking by sight. We walk by faith, not by feelings, not by seeing. Amen? Nakita mo walang-wala ang laman ng wallet mo, hindi totoo yan. Sabi mo, God will provide. Sister Ruth, God will provide. Nagpapaharal ka ng mga anak, lumalaki sila, daming gastos. Pero Diyos natin, kung tingnan yung gastos, tingnan mo si Jesus. At siya magpapadala na lahat ng gagastusin mo. Magugulat ka. Amen po ba? Ang laki ng bill natin dito. Glory to God sa buhay ni Tatay. Bayan niya yun sa atin, 8,000 a month. Pero, tama. Amen? Pero tandaan nyo, ang church natin gagawin niya, magdadal siya mayayaman dito. Maniwala kayo. Ang mga binabible sa atin, namin niya yung mayayaman. Pero hindi natin sila pinapangarap. Ang Diyos ang nagdadala sa atin sa kanila. Amen? Amen po ba? Kasi dinadalo ni Lord ba sa atin para pirahan? No, amen. Kung narito sila, mayaman sila, magbigay sila o hindi. It doesn't matter to us. Because hindi tayo na nagtatayo ng church para sa pera. Amen? Amen po ba? Pero kailangan natin pera. Pero hindi tayo nangingi ng pera. Pag anniversary, yung mga kaibigan ko naroon sa malalayong lugar, sa Amerika, sila yung nagpapadala, tumutulong sa akin, hindi man sila nakarating dito. Amen, ganyan kabuti ang Diyos. Amen, yung binabay mo sa atin yung kapitan sa Pasay, ang kanyang anak, siyang kapitan, anak niya, yung kapitan, silang dalawa, ano lang yung magbigay. Share natin, mula nung nagsimula tayo, hindi nila ako iniwanan. Amen, tandaan niyo po, may mga tao gagamitin ng Diyos, hindi kayo iiwanan. Si Tatay, po ako niya, hindi kami nag-iwalay wala parang. Alam niya na ang gawain natin ay sa Diyos. Amen po ba? Si Ma'am Ben, Pastor Dilmar, kayo, ang Diyos ang nagdala sa inyo dito. Hindi kayo pumunta rito para makinig ng mensahe ko.
Hindi ako magaling ng preacher. Bisaya ako eh. I can preach. I can speak good English. Amen? That is for the glory of God. Sabi niya, wala. If you love me, keep my commandments. Tinignan ko po yan, if you love me, keep my commandments. Hindi yan 10 commandments ha. Ang commandments na sinasabi niya, mga aral ni Jesus. Love one another. Amen? Yan mga salita ni Jesus. Yun yung kanyang sinabing panghawakan natin. Hindi yan 10 commandments kasi wala na kayo 10 commandments. Ang 10 commandments, inilagay niya sa puso natin. Hindi natin pinabaliwala ang 10 commandments because He fulfilled the law. Amen? When He fulfilled the law, when we believe Jesus Christ, all the laws ay inilagay na sa puso natin. Na hindi magandang mamalo niya ka. Hindi magandang mag-umit ka ng pera hindi sa'yo. Nandun na, alam natin lahat ng mali kapag nasa atin na si Jesus. Siya nga magsasabi na ako, kami yan. Hindi yan nakakalugod sa akin. Amen din po yan. If you love me, keep my commandments. Sabi niya, and I will pray the Father that He will give you another helper, teacher, that He may abide with you forever. Who is that? Triune God, the Father, Jesus, and the Holy Spirit. And that Holy Spirit, when you receive Jesus, nasa iyo na yung Holy Spirit. Amen? Iba yung baptism sa pagiging templo ng Holy Spirit. We are the temple of God for the Holy Spirit, pero iba yung you will receive power when the Holy Ghost shall come upon you. Yun po ay encounter. Nasa atin na lahat, pero sabi ko na sa inyo, noon hindi ko alam yung baptism ng Holy Spirit. Pag sinasabi ng pastor na, come forward, those who want to receive the power of the Holy Spirit, come forward. Pupunta ako doon sa harap. Hindi naman ako nagsasalita ng wika. Pero nung mag-jogging ako sa Rose Boulevard, doon ako napuspos ng Holy Spirit. Kaya pwede kang sa bahay, pwede kang dito, mapupuspos ka ng Holy Spirit. Dahil ang power of the Holy Spirit, kailangan ito. Amen? Kaya sabi niya, I will give you another helper that He may abide with you forever. Kaya nasa atin ang Holy Spirit forever. Amen? Ulitin ko, ang role ng Holy Spirit, hindi niya hayaan malungkot ka. Kasi kapag nasa iyo ang Holy Spirit, marunong ka at matuto ka, walk by the Spirit, so that you will not fulfill the lust of the flesh. Amen? Kapag nasa iyo ang Holy Spirit, tuturuan ka niyang mamuhay na may pananampalataya. Nanampalataya ka na hindi ka nag-iisa. Amen? Hindi tayo iniwanan ng Panginoon na ina-abandon niya tayo na walang kasama. Ang Holy Spirit, kinig. The Holy Spirit is Jesus unlimited. Naroon na si Jesus, pero nandiyan pa rin siya. Nung panahon ni Jesus, siya ay limitado. Pero ngayon, ang Holy Spirit, nasa atin, kahit saan tayo naroon, ang Holy Spirit, naroon si Jesus. Amen? Ulitin ko. The Holy Spirit is Jesus unlimited. Walang limitasyon. Okay? Sabi niya, if the Spirit of truth whom the world cannot receive because it neither sees Him or knows Him, but you know Him, for He dwells with you and will be with you. Yan po, kasama natin ang Holy Spirit. Sa church na ito, hindi ito church ni Pastor Ed, Brother Ed, ni Pastor Mark. Church ito ng Holy Spirit. Amen po ba? Kapag naniniwala tayo church ito ng Holy Spirit, hindi tayo nag-struggle. Bakit ito? Ang Holy Spirit, parang hangin yan. Nagdadala siya ng mga kaluluwa. Siya magdadala ng mga kaluluwa. Kung may mga kaluluwa na hindi sumasamba, hindi natin sila pinipili na nagiging pabigat sa kanila ang pagsamba. Kung saan sila sasamba, may time sila. Okay lang. Walang nagsasabi sa kanila, ngayon ka lang sumamba. Tagal-tagal nung nawala. Hindi natin trabaho yun. Amen? Malay natin kung may ginagawa.
Malay natin kung nagpunta ng probinsya at hindi nakasamba. Kung mayroon mga hindi sumasamba, hindi natin nakikita, huwag natin salubungin. Uy, bakit ngayon ka sumasamba? Paul po yun. Amen? I will not leave you orphans or comfortless. I will come to you. Kasama ko kayo. Sabi niya, a little while longer, and sabi niya, world will see me no more, but you will see me because I live, you will live also. Ang buhay natin, kasama natin ang Diyos. Hindi na siya umaalis. The Eastern belief, God will not depart from them. The Western belief, that wala silang umalis, pero sa atin, hindi na umalis ang Diyos sa atin. Okay? Basta kahit nagkasala ka, yes, because we are forgiven believer. Di ba? Yung mga hindi pa nakakilala kay Jesus, unforgiven sila kasi hindi pa sila maging natawag kay Jesus. Hallelujah. Tandaan niyo po lagi yan. Kasi yan ay controversial na every time na sila nagkasala, ginagamit nila ang 1 John 1:9. Ang 1 John 1:9, para yan sa mga unbeliever. The first time na hindi pa nakakilala kay Jesus. Pero kapag tinanggap nila si Jesus, umpisa na lang ka ng kasalanan, sila ay nilinis na ng dugo ng Panginoon. At sila ay pinatawad forever. Paano kung sila nagagawa ng kasalanan muli? Malinaw na paliwanag dyan, pasalamatan ng Diyos dahil sa kapatawaran. Hindi ka humingi ng tawad para patawarin ka. Paano ka hingi ng tawad kung pinatawad ka ng pinatawad si Jesus? Amen? Clear? Amen po ba? Lord, salamat sa kapatawaran. Ako'y nagkamali. Pinatawad mo na ako. Hindi ka na nananalangin, Lord, patawarin mo ako. Pinatawad ka na eh. Believer ka na eh. Okay? Yung 1 John 1:9, para sa mga unbeliever. Okay? Sabi niya, he who has my commandments and keeps them. Sino yung mga naniniwala kay Jesus at tinahawakan nila yung mga aral ni Jesus? It is you who loves me. Sila yung nagmamahal sa akin. And he who loves me will be loved by my Father. And I will love him and manifest myself to him. The word manifest, makikita mo ang gagawin ng Diyos sa atin. Sa buhay natin. Amen? Mawi-witness natin. Makikita natin. Amen po ba? Napakaganda pa ng verse na yun. Sabi niya, said, Lord, how is it that you will manifest yourself to us and not to the world? Nandiyan na naman si Judas, hindi yung Iscariot. Sumagot si Jesus. Jesus answered and said to him, if anyone loves me, he will keep my word, and my Father will love him, and we will come to him and make our home with him. Gagawin niya tayong bahay, tahanan ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hallelujah. Sabi niya, he who does not love me does not keep my words, and the word which you hear is not mine, but the Father's who sent me. These things I have spoken to you while being present with you. But the Helper, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, He will teach you all things. Yun yung pag-aaralan natin next week, ha? Paano tinuturuan tayo ng Holy Spirit? All things that bring to your remembrance, all things that I say to you. Pag nasa ating Holy Spirit, yung mga nakalimutan natin, ipapaalala niya sa atin. Amen? Kaya, yung sakit sa limot, wala yan, dahan-dahan. Amen? Sabi niya, peace I live with you. My peace I give to you, not as the world gives do I give to you. Let not your heart be troubled, neither let it be afraid. Huwag na huwag matakot. Mga maliliit na bata dyan sa likuran, huwag na huwag matakot. Amen? Mga nanay, huwag matakot. Mga tatay, kahit may naramdaman ka, huwag matakot. Amen? Wala kang high blood. Sabi, pinagaling ako ng Panginoon, kayo magaling na. Sa mga may cancer, kayo magaling na. Araw-araw sabihin mo, kumbinsin mo yung kaisipan mo, na pinagaling ka na ng Panginoon. 2,000 years ago, ikaw'y pinagpala na. Sister, pinagpala ka na ng Diyos. Yung mga anak mo, palagi mo, paaral mo lahat yan. Huwag ka maniwala na hindi mo paaral yan. Amen? Maniwala na lahat na yan, magtatagumpay. Kasi ang tagumpay niya na siya sa atin. Ang kailangan na natin, dilig, maniwala.
Jesus is coming back. Ito na, babalik siya. Sabi niya, you have heard me say to you, I am going away and coming back to you if you love me. Kung mahal mo, babalikan kita. You will rejoice because I said, I am going to the Father, for my Father is greater than I. And now I have told you before it comes, when it does come to pass, you may believe. I will no longer talk much with you, for the ruler of this world is coming and has nothing to do with me. But the world may know that I love the Father, and the Father give me commandments to do I do. Arise, let us go from here. The coming of the Lord. So, controversy din po ito. Pero tandaan nyo, walang tumanggap at kumilang kilala kay Jesus na maiiwanan. Napapanood nyo about rapture may naiwan, hindi yun believer. Lahat na naniniwala kay Jesus, viewers, lahat na naniniwala kay Jesus, pag dumating si Jesus, nabuhay pa tayo lahat na aangat. Amen? Lahat tayo aangat, walang maiiwan. Ay, kasi may ginawa kong kasalanan, kaya ka naiwan. Walang maiiwan. Sabi nga ng Panginoon, walang iwanan. Amen ba? Walang maiwan. Lahat na naniniwala kay Jesus, lahat aangat. Glory to God. If we believe, if we believe that Jesus died and rose again, kapag ikaw'y naniniwala na siya namatay at nabuhay na muli, even so God will bring with Him those who sleep in Jesus. Lahat ng mga namatay, kapag binasa mo yung word sleep, yung mga namatayan, natutulog lang, sila'y bubuhay muli. Amen? Ang sabi po, this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive, tayong buhay, and remain until the coming of the Lord will by no means precede those who are asleep. Kasama ang aangat. Amen? Kasama yung mga namatay. Kasama tayo kukunin ng Panginoon. Kung tayo buhay, kung tayo naroon sa libingan, magkakaroon tayo ng bagong katawan at kasama tayo bubuhay ng Panginoon. Magkakaroon tayo ng palibagong katawan. Amen? For the Lord Himself will descend from heaven into your rapture, with a shout, with the voice of an archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Yung mga namatay kay Kristo, sila yung unang bubuhayin. Amen? Tayo, kung tayo pa'y wala na dito, bubuhayin tayo ng Diyos. Ito po yung napakagandang encouragement sa atin. Amen? So sabi niya, then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and thus we shall always be with the Lord forever. Amen. Kasama natin si Jesus forever. Hallelujah. Therefore, comfort one another with these words. Sasabihin natin sa mga anak natin, sasabihin natin sa mga apo natin. Ang mga apo ko, liliit, pero sumasamba na. Sabi ng anak ng panganay, lagi si Liam, nag-uurus na. Ang liit na bata. Sumasamba na. Bakit? Mayroong nag-guide. Mayroong ina na nagdadala sa kanila every time na sumasamba sila. Amen? Kung tayo walang dinadala, ihayain natin yung mga apo natin, kapitbahay natin, kawawa sila. Pagbubuhay sila ng 40 years, 50 years, ililibing na sila, saan sila pupunta? Kung hindi nila kilalanin si Jesus. Therefore, comfort one another with His words. Okay. Who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Kung tayo natutulog, for me to live is Christ, and to die is gain. Never tayo matapos sa kamatayan. Amen? Tingnan niyo po yung verse na yan. Who died for us that whether we wake or sleep, we should live together with Him. Kasama natin siya. Therefore, comfort each other and edify one another just as you also are doing. Edify. Magpalakasan kayo. Sabihin nyo na darating ang araw ang Panginoon, babalikan na tayo. Now may the God of peace Himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Tandaan nyo ha, hindi inaalaw ng Diyos na tayo mabaril na namin dyan sa daan. Tulad naman ang babasa natin. Hindi inahayaan ng Diyos na tayo ma-aksidente lang bigla-bigla. Tandaan niya. Bakit?
naroon ang proteksyon ng Diyos sa atin. Amen? Kaya naglalakad tayo dyan, ingatan tayo kapag may mga ngayon na nagpapatay sa atin. Kapag ikaw ay pumapasok sa trabaho, nandun mga anak mo sa bahay, ingatan ni Lord yung mga anak. Pag-pray mo sila, Lord, ingatan mo sila. Kung wala mga magulang, mga lula na nagpapatay. Amen? Sabi niya, ito po, tingnan niyo po ito, dito pa ako magpawakas. He who calls you is faithful, who also will do it. Siya'y tapat, siya'y mapagmahal. Tapat ang Diyos natin. Ako po'y manalangin sa lahat. Sino man sa atin ay ngayon lang kayo nanonood. Tanggapin mo ang Panginoon upang magkaroon ka ng relasyon ng Panginoon kaligtasan. Sumunod ka sa panalangin ito. Panginoon Isus, tinatanggap kita bilang aking Panginoon, sariling tagapagligtas. Pasok ko sa aking puso, tinatanggap kita tunay para maghari sa aking buhay. Patawad sa lahat na aking mga nagawang kasalanan, na naman ang kayadan at mga kasalanan na gawa, wala na ko'y malit kaysa kasalukuyan. Salamat sa buhay na walang hanggan. Ngayon lang ikaw ay tumanggap sa Panginoon, ang Holy Spirit ay nananahan sa iyo. Ako po'y manalangin sa lahat ng mga may sakit. Panginoon, sa oras ito, abutin mo lahat ng mga may sakit. Lahat ng mga sinasabi ng doktor na walang pag-asa. Sa oras nito, may pag-asa. Kay Jesus, may pag-asa. Ika'y pinagaling na ng Panginoon. Inutusan po cancer. Lumayas ka sa katawan ng mga anak ng Diyos sa lugar nito. Sa lugar kung saan siya rin naroon. In the name of Jesus, I curse you, Satan. I curse you, devil. I curse this and disease. Get out over the bodies of God's people. And I speak life. I speak healing. Be healed. I declare healing in Jesus' name. God provides healing 2,000 years ago. Just claim your healing right now. God is moving upon your body. You are healed. You are healed in the name of Jesus. Sa lahat ng mga negosyante na kailangan ng himala, Lord, I pray for miracles to those who have businesses, Lord, who have businesses. I speak healing sa lahat ng kanilang negosyo. Salamat po ng maraming Panginoon sa kagalingan sa kanilang mga negosyo. Sa lahat ng mga pamilya na mayroong kagulumihanan, I pray, be healed. Your family are healed in Jesus' name. Thank you, Lord. Your name is above every name. In Jesus' name. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. God bless you all. Ngayon natin tayo ni Pastor Mar sa ating Holy Communion.